Mga pag-ulan ni Iral pa rin sa silangang bahagi ng Luzon, kabilang ng Bicol Region, ay asahan pa rin ngayong araw. Pero shearline, nasa hilagang bahagi na ng extreme Nolo Luzon. Kaya ang Metro Manila, uulanin kaya? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, November 24, 2023. Ang oras natin, boys, from ngayong umaga ay alas 9:43 na ng umaga. Tumaas po o umangat na po ang posisyon ng ating shearline nandito na sa may posisyon ng extreme Nolo Luzon. Kaya ang bahagi po ng bandang Eastern Luzon o halos buong Eastern Luzon, kabilang na ang bandang Bulacan at NCR at Calabarzon, extended na yan hanggang bandang Bicol Region ay magkakaroon ng mas maulap na himpapawid na at mataas na water vapor. At makikita natin sa ating dashboard, sa ating Doppler radar, microwave imagery ay ang mga kalat-kalat na ito ng mga water vapor na nadedetect ng radar na mga nagkakaroon ng mga ilang kalat-kalat. Typically, mga ilang light rain showers at ilang moderate showers sa bahagi ng bandang Paranaque at pababa ng bandang Laguna, dyan sa bahagi na ng dyan sa may banda Batangas, at ilang bahagi ng Quezon Province at lalo na sa bahagi ng Camarines Norte. Siyempre, hindi maiiwasan na uulanin na rin ang bahagi ng Baler Aurora at ilang parte dyan sa may bandang Kasiguran Aurora dahil sa accumulated na po o very saturated water vapor sa silangan na yan ng Luzon. Pero mga pagkidlat, ayon sa ating lightning detection system, ay despite na nakaka-detect ng at least umaabot ng mga 3 lightning strikes, malayo naman to sa baybayin. Kani-kanina lamang ay mayroon sa bandang Quezon Province, Batangas area. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at haze po ang iiral ngayon sa atin. Mostly cloudy po ang iiral base sa aking weather station monitoring. At makikita naman sa ating live CCTV snapshots ay medyo mas makulimlim ngayon at medyo saturated ang mga kaulapan na may dalang water vapor ngayong umaga. And so far, sa lowest temperature na naitala na aking weather station ay kaninang 4:16 a.m. ay bahagya itong tumaas dahil nga po sa umiiral na easterlies hanggang di sa may NCR ay umabot na ng 26.5 degrees Celsius na lowest temperature sa amin. So kahapon nanatiling medyo katamtamang malinsangan ang aming naramdaman kahapon. Kahapon na ito ng 2:10 p.m. umabot ng 33.1 degrees Celsius. Ibig sabihin, bagyaring mataas ang heat index kahapon sa amin sa Caloocan, umabot ng 42.9 degrees Celsius. However, kung pagtatabi naman natin sa heat index sa mga weather stations si Pag-asa, well, syempre tataas din yan. At kung titingnan natin kung may pinakamataas, ay pinaka-maximum na highest heat index ay umabot ng 43 degrees Celsius dyan sa bahagi ng Iloilo, Tacloban at bandang Dipolog dyan sa Zamboanga del Norte. So, mas nangunguna sila ngayon na may pinakamataas at halos pangalawa lamang kami dito sa Caloocan. Nasa 42.9 degrees Celsius lamang. So, halos dikit sa 43 degrees Celsius. Kaya pangalawa lamang kami sa Caloocan. West Grace Park na may mataas na heat index since kahapon mga folks. Sa ating PH extremes in past 24 hours naman ay nanatiling mataas ang Zamboanga Peninsula na nasa 34.4 degrees Celsius. Pero dahil nga po umangat ang ating shearline ay mas umiinit ngayon ang temperatura natin sa NCR at ilang bahagi ng kanluran ng Luzon, maging sa Baguio City at bahagya at bumalik sa 17 degrees Celsius na pinaka-lowest temperature sa Baguio City mula sa pinakamababa nilang record noong nakarang araw na 14 degrees Celsius at ngayon ay bumalik na naman sa 17 degrees Celsius dahil medyo umangat na nga po kasi yung shearline kaya yung easterlies wind flow na mainit na hangin sa silangang Pasipiko ay mas dumadaloy po sa bahagi ng Luzon kabilang ng NCR at ilang parte
ng kanluran ng Luzon, especially dyan sa bahagi ng Baguio, Zambales at Pangasinan area. Pagdating naman sa inulan, sa total precipitation in past 24 hours, nangunguna ang Dayet, Camarines Norte na nasa 74 mm ang total rainfall. Kahapon, nagkaroon kami ng light rain showers pero nasa 1.8 mm lamang ang total rainfall namin sa Caloocan. So wala pa rin kwenta kung tutuusin ang naging pag-ulan sa amin sa Caloocan. Sa humidity, expected mataas po ang ating humidity o saturation ng water vapor dahil nga po sa malayo ang shear line natin at nasa 76% po. Kanina lamang ay umabot ito ng 88% kaninang madaling araw. At bumababa ito ng 5% since last hour. Despite yan, manatiling mataas ang ating atmospheric pressure at umabot ng 1,012 hectopascals pa rin at steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status ay may 3 oras pa mahigit para mag-low tide. So, natiling medyo higher pa o mataas pa ang tubig dyan, katamtaman, dyan sa bahagi ng Manila Bay. So, kung kaya pang mangisda dyan sa Pampang, gawin na po dahil sa susunod na 3 oras ay mababa na ito. Kaya after 3 hours ay layo-layo na muna kayo dyan sa Pampang. Balik uli kayo sa West Philippine Sea mangingisda. So far, wala naman tayong komento sa ating air quality uli. Mukhang maganda ang ating air concentration. Diretso agad tayo sa almanac na sumikat ang haring araw kaninang 6:01 AM at tinasan lulubog itong mamayang 5:23 PM. At ang ating 87% na po na liwanag ng buwan o waxing gibbous ay sisikat naman mamayang hapon 2:57 PM at lulubog naman ito kinabukasan na madaling araw 3:40 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, ay magiging maulap po. Expected na yan ang ating maghapon at tataas o balik sa mataas ang ating chance na pag-ulan na 100% chance. Bukas ng Sabado, ganun din, magiging maulap din pero bahagyang mababa ang chance daw ng pag-ulan na nasa 38 to 40% chance na uulanin. Sa highest and lowest temperature expected in forecast in 2 days ay maglalaro sa 27 to 30 degrees Celsius at ang lowest temperature expected ay nasa 20 to 25 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature expected. So, diretso agad tayo sa ating weather analysis para ngayong araw dahil halos stationary. Nagbago lamang ang posisyon ng ating shear line. At kung titingnan natin sa ating water vapor surface, kasi kung dito hindi ninyo masyado ma-distinguish yan. O, yan o. Yan yung advantage natin sa ating monitoring system. Dahil kapag gumagamit tayo ng Himawari 8, hindi masyado distinguish kung nasaan na ba yung shear line. Ayan o, kung makikita niyo, hindi masyado halata. Kung aakalain ninyo, nandito yung shear line. Ayan. Hindi po. Ang shear line po ay nasa bahagyang mataas na po sa extreme Northern Luzon. At kung titingnan natin, ay ayan po. Nasa may bandang Cagayan Valley, yung pinaka-edge niya. At bandang Apari, yung pinakadulo ng shear line. So, yung eastern list, mas mangingibabaw ngayon sa bahagi ng NCR at buong bahagi ng eastern portion ng Luzon. So, expected na mapapansin ninyo, tumataas ang temperatura natin sa NCR maging ng dyan sa Zambales, maging ng mga taga Baguio. Tumaas po ang temperatura. Dahil nga po, mas nangingibabaw ngayon ang eastern list kumpara sa accumulated water vapor ng shear line. Dahil ang shear line ngayon ay umiiral na ngayon sa may bandang extreme Northern Luzon, sa may bandang Cagayan Valley. So, sa mga taga Cagayan Valley, ang pagitan na yan, asahan pa rin ang magiging maulan at mas malamig ang temperatura dyan ng mga taga Ilocos Norte, Apari at ilang bahagi dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan, hindi gaya sa may bandang Baguio City, pababa ng NCR, mas bahagyang tumaas po ang temperatura dahil yung stainless dito ay mas nangingibabaw. Pero yung asahan na saturated o saturation ng water vapor, magpapaulan po sa buong bahagi ng silangan ng Northern Luzon. Pababa na yan ng Bicol region and the rest ng Southern Luzon area. Well, kung i-detalye natin gamit ang ating Himawari, ay asahan po ang magiging maulap na himpapawarin ang buong silangan ng Luzon. Ayun nga po, maging dyan sa may bandang Isabela, kabilang na ang Kasiguran Aurora, pababa na po yan ng Polillo Island at Camarines Norte area. Expected na rin na magiging maulap ang bahagi ng Zambales, Central Luzon hanggang dyan sa Metro Manila.
At kung titignan na natin pababa ng Southern Luzon area, magiging mas maulap po ang himpapawirin at mga isolated rain showers ang mas iiral na ngayon. Pero medyo hindi na masyado magiging mas malala ang mararamdaman ng matagal Southern Luzon. Puro scattered isolated showers na lamang ang mas madalas nilang mararanasan ngayon. Kabilang na ang bahagi ng Mimaropa at bahagi ng Visayas area. Hanggang dyan sa may Central Visayas, magiging maulap po at magkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa bandang Negros Region, Cebu, Bohol, Leyte at Eastern Samar Region. Lalo na sa may bandang katimugan po yan ng Samar. At kung titingnan natin ng mas detalye para mas malaman ninyo, lalo na sa mga taga-Eastern Visayas Region, ay ang bahagi po ng bandang Leyte, Baybay City, dyan sa Leyte, at sa may bandang Samar naman, sa may katimugang parte nito ng Borongan, Eastern Samar, Basay, Maydolong, Balangkayan, pababa na po yan ng Balanga, hanggang dyan sa may bandang Aguian, Eastern Samar. Asahan po ninyo magkakaroon ng mga isolated at may mga ilang moderate and heavy rain showers din nakataas po na mayroong mga cluster na heavy rain potential sa nabanggit ko sa may bahaging parte ng Leyte at southern part ng Samar Region. Siyempre, ang hilagang bahagi ng Samar sa Katarman at Lawang hindi pa rin kayo ligtas sa asahan ng mga isolated rain showers na may mga ilang pagkidlat at pagkulog pa rin nitong maghapon. Kaya magdala pa rin ng pananggalang sa ulan at iwas na lamang kung sakaling magkaroon na naman ng heavy rain showers dahil medyo cluster po ang surface trough na iiral sa bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao area. At makikita na naman natin sa satellite imagery, maging ang kalurang bahagi ng Visayas ay magkakaroon din ng mga cluster ng mga potentially heavy rain showers, lalo na sa bandang Cebu area, sa may bandang Carcar City, Marbual, at ilang bahagi ng Tagbilaran City sa Bohol, Siquijor, Dumaguete sa may bandang Negros Occidental, at the rest ng bahagi ng Bacolod at Iloilo City ay magiging maulap din at magkakaroon din ng mga isolated rain showers in the rest ng kanlurang bahagi ng Visayas. Inuulit ko, sa bahagi ng Mimaropa area, magiging maulap pa rin at isolated rain showers din ang iiral. At dahil nga po sa shallow trough ng galing kay 99W, umaabot po yung shallow trough na ito hanggang sa may bandang Kalayaan Islands at Balabac. Ingat na lamang sa potential na biglang heavy rain showers kung sakali. Magdala ng pananggalang sa ulan at ingat sa kung sakaling magkaroon ng mga pagbaha, lalo na sa kaduluduluhan niya ng Balabac at Bataraza sa Palawan area. Sa huling bahagi naman sa may Mindanao, ang norte ng Mindanao sa Surigao del Norte, Butuan hanggang Cagayan de Oro na po yan at Iligan, at sa may bandang Zamboanga del Norte, diyan sa may Dapitan at Oroqueta City, magiging maulap po at asahan din ang ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa may bandang Dapitan at Oroqueta City. Ingat po, magdala po ng pananggalang sa ulan. At mula dyan sa may Surigao City ay expected po magiging maulap din at kalat-kalat din ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Expected din ang biglang sulputan ng biglaang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa Dinagat Island at Siargao Island. Pero the rest ng Butuan City hanggang Cagayan de Oro ay isolated rain showers ang iiral. Bukod sa magiging maulap ang madalas nating himpapawirin dyan, pero mangunguna pa rin ang pagtaas ng heat index. So medyo humid din ang mararamdaman pa rin yan despite na maulap. And the rest ng bahagi ng Agusan del Norte magiging maulap din po at isolated rain showers. At mga pag-ulap ang iiral sa may bandang silangang bahagi ng Mindanao. Mula Hinatuan, bababa na po yan ng Compostela Valley. So magdala po ng pananggalang sa ulan, maging sa Davao Region hanggang Davao City. Pagkakaroon man mga isolated rain showers, typically mga pasulpot-sulpot na lamang po ito dahil mas maulap po ang iiral ngayon dyan. Pero magiging humid pa rin ang panahon ninyo dyan mga folks ha, so take note dyan. At mula sa may bahagi ng Coronadal at General Santos, patas ng Cotabato City o in the rest ng Soxagen, magiging partly cloudy, mostly cloudy rin ang iiral, especially sa hapon, maging sa gabi, expected ang mga isolated rain showers, maging dyan sa bahagi ng BARMM region. Kaya magdala po ng pananggalang hindi lang sa tinding sikit ng araw, kundi sa mga di inasang mga isolated rain showers. Samantala sa ating West Pacific Basin, sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, since wala naman tayo mamataan na anumang low pressure area sa silangang bahagi ng bansa, sa loob at labas man nito, ay bukod kay 99W ay wala tayong namamataan. So hindi naman masyadong threat na ito sa bansa dahil malayo naman ito sa kanlurang bahagi ng Palawan. Pero yung ibang trough lamang nito dahil medyo nagsashallow kasi o lumalawak, umaabot sa may bandang Batarasa area. Pero
Despite yan, wala namang aasahan tayo. So, kung titingnan natin sa ating global spectral model, negative pa rin at yung patuloy pa rin na pag-iral ng ating shear line ay yun lamang ang magiging concern ng ating global spectral model na ating ginagamit. Ayan, no? So, mga this coming week, maglalaro pa yan. Bababa pa yan ng Southern Luzon, tataas na naman ng Extreme Luzon, so on and so forth, hanggang sa susunod na linggo. So, expected pa rin yung pag-iral ng shear line ang makakaranas sa atin ng mga ilang kalat-karta pag-ulan, lalo na ng mga taga Southern Luzon area. Typically, sa may bandang silangang bahagi. So, take note na lamang yan mga folks. Sa computer models, negative din. So, wala tayong magiging komento dyan. Mga ilang pag-ulan lamang dahil sa pamumuulan lamang ng mga surface trough at mga shear line ang magdadala lamang ng mga ilang kalat-karta pag-ulan sa bansa. Anumang tropical wave na namataan natin sa iba't ibang weather agencies ay wala naman tayo masyadong nakikita ngayon. So, wala tayong masyadong magiging mahabang komento regarding dyan. Diretso agad tayo kung may maalon pa rin dahil nga po sa umiiral na at daloy pa rin ng streams o jet streams ng ating amihan ay bawal po munang lumayag. Diyan sa bahagi ng Babuya Island, sa may Batang Batanes Group of Islands, ang buong bahagi ng kanluran o silangan man yan ng Northern Luzon seaboard. Dahil umaabot pa rin sa 2.5 meters ang taas ng alon hanggang dyan sa may bandang silangan ng Bicol Region area na naman. So sa loob ng 24 to 48 hours, mukhang bawal po muna lumayag dyan. Ang maliliit nating mangingisda dahil medyo delikado po. Dahil may tsansa dyan sa may bandang Ilocos Norte o Ilocos Seaboard, umaabot pa nga ng 4 meters yung taas ng alon. So medyo delikado po sa maging sa mga medium sea crabs natin. So medyo restrain muna po, pero sa may bahagi ng Mindanao area at kalurang bahagi ng Visayas, medyo kaya-kaya pa naman pong lumayag dyan. Dyan naman sa may Eastern Mindanao, wag lang lalagpas at least 5 nautical miles dahil umaabot ng 1.25 meters ang taas ng alon. So medyo malikot o medyo makulit ang ating karagatan ngayong araw hanggang sa susunod na 24 oras. Pero ayon sa ating General Flood Advisory and Warnings mula sa DWP Pag-asa, nanatiling nakataas pa rin daw ang bahagi ng Bicol Region at Quezon Province mula dyan sa may bandang Santa Cruz, Lucena hanggang Gumaca, Lopez. At sa bandang Camarines Norte naman, pababa ng Naga at ilang bahagi ng Iriga at dyan sa may bahagi pa rin ng Camarines Sur ay magiging pataas pa rin daw ang tsansa ng babahain dyan. So take note na lamang sa naka-indicate sa mapa nito, maging ng mga taga Polillo Islands at the rest ng bansa na may potential na babahain daw ang bahagi ng Occidental Mindoro, ilang areas ng Romblon at Dumaguete, ay ng Marinduque rather. At dyan sa may Eastern Visayas naman ang buong Sama Region at Leyte. Pero nasa moderate lamang ito o yellow code warning na babahain. Sa Eastern Mindanao naman ang bahagi ng areas ng Surigao del Norte at bandang dyan sa may bandang Surigao del Sur. Medyo nakataas din daw tsansa pero nasa moderate lamang na tsansa ng bahain. So just in case na magtuloy-tuloy ang pag-ulan ay take note na lamang sa nakapotensyal o naka-warning sa General Flood Advisory. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng weekend na ito, November 24, 2023.
hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, November 24, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website www.pimoweather.com para sa mga gusto nyo malaman pa ang ibang detalye ng ating weather systems ngayon o yung ating dalawang weather systems na ating nararanasan ngayong araw. At sa mga data feeds ko sa mga taga-Caloocan, gusto nyo malaman ang real time ng lagay ng panahon gamit ang weather station, makikita po yan in real time at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.